And welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At eto na nga ang pinakamainit na balita. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, paglilinaw lang po mga kababayan na itong video ngayon na inyong pinapanood ay continuation lang po ito mga kapatid doon po sa naunang reaction video na ating ginawa mga kababayan. Patungkol nga po dito kay Wu Shikun mga kapatid, na isang kilalang ma-impluwensyang tao sa bansang China. At ito nga mga kababayan, itong si Wu Shikun ay nagpapakalat ngayon ng kanilang propaganda mga kapatid, no, patungkol dito sa Pilipinas na di umano mga kababayan, ang Pilipinas daw ay illegal na inoccupy mga kapatid itong kanilang teritoryo, no, dyan sa may West Philippine Sea sa pamamagitan daw mga kababayan, no, ng illegal na pagsadsad natin sa BRP Sierra Madre mga kapatid dyan po sa may Scarborough Shoal. Sinadsad lang daw natin yung BRP Sierra Madre dyan mga kababayan at inangkin na daw natin yung nasabing katubigan ng bansang China. So sa pagpapatuloy natin mga kapatid, ito pa nga ang sabi dito mga kababayan ni Wu Shikun. Sabi niya, "These countries illegally occupied this island reef." Sabi niya mga kababayan, itong Pilipinas, no, illegal talaga yung kanilang pag-angkin dyan sa teritoryo ng China. Ginamit lang nila itong kanilang lumang barko, no, yung BRP Sierra Madre. No, illegal nilang sinadsad dyan sa teritoryo sa katubigan ng China. Tapos inangkin na nila yung nasabing teritoryo ng China. Yung nasabing katubigan ng China. Inangkin na daw natin mga kapatid. Sinadsad lang daw natin, illegal lang nga natin sinadsad yung BRP Sierra Madre dyan sa may Ayungin Shoal mga kababayan, or sa may Scarborough Shoal, at illegal na rin nating inangkin itong kanilang teritoryo. Yun ang kuha niya dito mga kababayan, sinasabi niya dito. At ito pa mga kapatid. So they tried to rationalize it and win international recognition. So ang sabi dito ni Wu Shikun ni Wu Shikun mga kapatid, sinusubukan pa talaga nilang ipagdiinan, no, ipangalandakan itong kanilang ginagawang illegal na pag-akupa dyan sa teritoryo ng Pilipinas para makakuha sila ng simpatya sa mga ibang mga bansa. Pinagdidiinan daw natin mga kababayan yung ating maling paninindigan at maling pang-aangkin sa kanilang teritoryo. At sinusubukan pa daw natin mga kapatid, no, makakuha ng simpatya mula sa ibang mga bansa para lang ipakita mga kababayan na ang Pilipinas, no, ay may karapatan po dyan sa sinasabi ng China na teritoryo nila. Parang ganun po mga kababayan. Tuloy. So this is the true intention behind internationalizing. So ito daw yung katotohanan mga kapatid, sa ginagawa ngayon ng Pilipinas na pangangalandakan na itong West Philippine Sea nga ay teritoryo natin, to gain daw mga kapatid ng simpatya ng iba pang mga bansa. Kita nyo kung gaano sila kasinungaling mga kapatid. Pero mga kababayan, ito lang po masasabi ko. Ang China po mga kapatid ay wala pong naipakitang historical basis mga kababayan noong nagkaroon po yan ng argumento mga kapatid sa UNCLOS. Hindi po nila napatunayan mga kapatid. Samantalang ang Pilipinas noon ay marami po tayong mga historical basis mga kababayan na dinala doon sa Hague. Kaya mga kababayan, wala pong katotohanan itong sinasabi ni Wu Shikun. At pawang propaganda lang talaga ito mga kapatid para i-deceive po, no, ang mga naniniwala sa Pilipinas. Yun po ang pinakatotoong katwiran ni Wu Shikun dito mga kababayan kung bakit niya ito pinapakalat ngayon sa internet. Ito pa. Unescalating the South China Sea issue. Tayo patuloy mga kababayan ang nagpapalala ngayon, no, sa issue dyan sa may West Philippine Sea. Diba? Sabi ni Wu Shikun dito mga kapatid, escalating the South China Sea issue. Ang Pilipinas lang naman,
No? Ang nagpapalala diyan sa South China Sea. Kasi nga, pinagdidiinan nila yung kanilang maling pag-akupa sa teritoryo ng China. At pinangalandakan pa nila ito, no? Sa harap ng maraming mga bansa na sa kanila nga daw yan. Tapos ngayon, pinapalala pa nila lalo, no? Yung sitwasyon dyan. Hindi na nga sa kanila yung teritoryo, sila pa ngayon nagpo-provoke sa China, no? Para masira ito sa harap ng iba't ibang mga bansa. 'Di ba, mga kapatid? Ang ganda, no? Pagka wala ka talagang alam sa history, mga kababayan, no, kung paano nga ba naging pagmamay-ari ng Pilipinas yung tawag dito, yung West Philippine Sea na yan, talagang madadala ka dito, mga kapatid, sa kinikwento ni Wushikun. 'Di ba? Tuloy. Citing humanitarian. Sabi dito, ito mga kapatid, itong part ng video na ito na po yung patungkol, mga kababayan, no, sa gentleman's agreement ni former President Duterte. Sa madaling sabi, mga kapatid, parang nilaglag dito ni Wushikun si Tatay Diggs nyo. Papakinggan natin. Sabi dito, citing humanitarian concerns, no, ito sabi, Concerns. China allowed the Philippines to use civilian vessels for resupply mission. vessels for Diba, mga kapatid? Kasi nga, sa gentleman's agreement, mga kababayan, sinasabi doon, mga kapatid, na nagkaroon di umano ng kasunduan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kapatid, no, sa China, na kung saan, mga kababayan, sinasabi daw doon sa gentleman's agreement na pinapayagan daw tayo, mga kapatid, pinapayagan daw tayo ng China, no, na magsagawa nitong mga resupply mission natin, no, diyan sa may Ayungin Shoal, mga kapatid. Provided, mga kababayan, nagagamit daw tayo ng civilian vessel. Hindi yung gray ship, no? Hindi yung gray ship at yung white ship natin, mga kapatid. Civilian vessel daw. Tapos, mga kababayan, eto pa. resupplying. However, required inspection and prior notification. No? Pinapayagan daw tayo ng China, mga kapatid, na magsagawa ng ating resupply mission, no? Provided na civilian vessel yung ating gagamitin, at, mga kababayan, kailangan daw nating i-notify ang China tuwing magsasagawa tayo ng resupply mission. At hindi lang yan, no? Kailangan din daw, mga kapatid, inspeksyonin muna ng China, mga kababayan, yung ating mga karga doon sa resupply vessel natin, mga kapatid. Diba? Yan po ang nakapaloob, mga kababayan, sa gentleman's agreement ni former President Duterte at ni Xi Jinping. Kaya, mga kababayan, under sa Marcos administration, mga kapatid, syempre, mga kababayan, hindi na ito sinunod ng administrasyon ni PBBM. No, doon na nagsimula, mga kapatid, na binubomba na tayo ng water cannon, mga kababayan, ng China. Kasi nga, mga kapatid, itong mga regulasyon na ito sa ilalim ng gentleman's agreement ni former President Duterte, mga kababayan, at ni Xi Jinping, hindi na po kasi ito sinusunod ng Pilipinas. Kaya nagalit ang China. Ang ginawa ng China, binubomba po tayo, mga kababayan, ng kanilang mga water cannon. Diba? Ang galing ni Tatay Diggs. Sino ang nagpahamak ngayon sa ating mga Coast Guard, no, at sa ating mga Navy? Sino? Si Tatay Diggs. Pumasok siya sa isang kasunduan na hindi naman talaga dapat nangyari. Bakit kamo? Wala namang karapatan ang China, mga kababayan, na mag-set ng mga ganitong rules, mga kapatid, sa loob ng ating katubigan. Kasi nga, katubigan natin yan eh. Teritoryo natin yan eh. Pero, mga kababayan, si Digong, sinubmit niya ang Pilipinas sa China. Tayo pa, mga kapatid, ang magpapaalam ngayon sa China, no, kung gagawa tayo ng resupply mission sa loob lamang ng ating teritoryo. Galing ni Tatay Diggs, mga kababayan, di ba? Ito pa. Required inspection and prior notification. Then in February 2023, anong nangyari? the Marcos government chose to end the gentleman's agreement. Diba? Bakit kamo hindi tatapusin ni PBBM yan?
wala naman talagang dapat gentleman's agreement eh. Oh. Pero dahil hibang si Digong at mahal na mahal niya si Xi Jinping, ayun, kinompromiso niya ang Pilipinas. Pero mga kapatid, hindi naman talaga dapat yan. No? Nangyari ang gentleman's agreement. Dahil unang-una, walang karapatan ang China sa teritoryo ng Pilipinas. Pero dahil gustong ibenta ni Duterte sa China ang Pilipinas, mga kababayan, ayun, pinasok niya ang gentleman's agreement. Na kung saan, mga kababayan, nung nawala na siya, yun po ang naging dahilan, mga kapatid, kung bakit talagang brutal tayo na winawater cannon nitong bansang China. Diba? Hindi man lang inisip ni Digong, mga kababayan, na paano ba yung mga maiiwan ko dito, mga kababayan ko, especially itong mga Coast Guard, pag nawala ako. Walang ganon, mga kapatid. Nung bumaba siya sa pwesto, mga kababayan, imbis na makiisa siya sa ating pinaglalaban, mga kapatid, pinagdiinan pa talaga niya ang karapatan ng China. Diba, mga kababayan? Ngayon magtatanong itong mga DDS. Sa panahon ni Tatay Diggs, wala namang mga ganyang water cannon eh. Magaling si Tatay Diggs eh. Siyempre. Diba? Sino magwa-water cannon sa'yo kung lahat ng ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas sa panahon ni Digong ipabor sa China? Diba? Pabor sa China lahat yon. Ngayon, diba, na iba na yung administrasyon, iba na ang presidente. Ngayon, mga kapatid, noong nagsimulang panindigan ni PBBM yung arbitral award natin, doon na nagalit ang China. Pati si Digong nagalit din kay PBBM. Bakit kamo? Hindi na sinundan ni PBBM yung paninindigan niya noong panahon ng kanyang administrasyon. Gusto kasi mangyari ni Digong, mga kababayan, maging pro-China din po si President Marcos para tuloy-tuloy na itong pag-angkin ng China sa ating teritoryo. Kaya ginawa ni PBBM, mga kapatid, unti-unti niyang pinapatay ang impluwensya ng China at pumunta siya ng Amerika. Kaya nagalit si Digong. Anong ginawa ni Digong? Kaliwa ang destabilization. Diba? Yun, mga kababayan eh. Pero mga kapatid, kitang-kita dito. Yung naging epekto, mga kababayan, ng ginawang paninindigan ng ating Pangulo sa teritoryo ng Pilipinas. Kasi nga, mga kapatid, noong nakita ng China na tinitindigan na natin yung ating teritoryo, nagalit sila, mga kababayan. At ito na, nagsilipanan na itong mga propagandang ganito, mga kapatid. Diba, mga kababayan? Ang galing. Kaya tayo, mga kababayan, wag po tayong magpadala dito sa mga maling naratibo ng China, mga kapatid. Dapat po talagang mag-research tayo bago po tayo, mga kababayan, maniwala sa mga naratibo ng China. Kasi, mga kapatid, pag wala ka talagang alam, hindi mo talaga alam kung ano yung katotohanan dyan sa West Philippines, madadala ka talaga sa kanilang mga propaganda. Ang galing lang gumawa ng script, mga kababayan para lang i-deceive, para lang linlangin, itong mga taong naniniwala sa pinaglalaban ng Pilipinas. Pero mo nakagawa sila ng ganitong video, mga kapatid. Pero ganun pa man, 'di ba? Nilaglag pa rin ni Woshikon si Tatay Diggs yun. Anyway guys, dito ko natatapusin itong video na ito. Siguro may part 3 pa to, mga kapatid. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna tayo. Kung nagustuhan niyo po ang ating content, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like yung ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.